Maglaro ka na lang dyan, marami ka namang laruan, hindi siya uubra. Opo, hindi. Liban na lang kung lalaruin mo siya. Diba? So, ha? Ayan. So, that's the irony. O, hindi nalaglag ka ngayon. Ka nakikipaglaro sa kanya kasi nagsa-cellphone ka. So, minsan, hinahampas din tayo ng katotohanan. Actually, na-check na siya sa PCMC last year, parang Okay. around July. Tapos yung diagnosis kasi sa kanya doon is ADHD. Opo. Ayan, gusto niya rin puro cellphone lang pag nasa bahay, more on phone. Hindi ko siya makausap na maayos pag nasa cellphone. Okay. Sige. Nakapag-therapy na po ba siya after niya ng PCMC? Hindi pa po. For what reason po? Ano po ang dynamics niyo? Sino mga kasama niyo sa bahay? Actually, habang lumalaki siya, ang kasama niya sa bahay, daddy niya, saka yung mga tito and tita. Kasi ako po, nasa work, lagi po. Pero sa ngayon, since nag-resign ako last year, bali ako na yung madalas kasama niya sa yung daddy niya. Ang ADHD kasi usually is attention deficit hyperactivity disorder or mixed type. Usually either attention deficit lang or hyperactive or parehas na nagko-occur. Ang pinakamalaking dilemma natin dyan is ako when I handle kids with ADHD, ang mahirap kasi is they are cognitively aware. Alam nila kung ano yung nangyayari, alam nila pinapagalitan sila, alam nila na may mga concerns yung mga tao sa paligid nila. So, medyo mas mahirap siyang i-address kasi mas may awareness siya. Sabi nyo is maingay siya, makulit siya. Pero ngayon, may stress din kayo kasi hindi siya nakikipag-usap kapag ka may cellphone. Opo, pag may cellphone. So, hindi po ba medyo magulo yun? Pero, Hindi, what I mean, ulitin ko ha, hindi po ba magulo? Kasi ang sabi nyo, pagka nagkikwento siya, ang dami yan, daldal. Ang ingay, ang kulit, di ba? Parang Ako, pag kung walang ano- phone. Pagka walang phone. So ngayon, magre-resort ka na, ipo-phone mo siya. So hindi naman kinakausap. So another problem mo naman siya. Nagigets niyo Yes po po, yung, yes. yung domino effect? opo. You know why? Kasi sometimes when I talk about this problem, especially with the family, madalas kasi ang nakikita nating problem is sa side niya. Makulit siya, phone siya ng phone. Pero sometimes, kailangan din nating i-dwell. Ano naman yung sa side ko na pwede kong magawa doon sa situation? Bakit nga ba mahaba siya nagsa-cellphone? Primarily, syempre, kasi lacking yung time natin to care for him. Medyo alanganin. Hindi mo naman po pwedeng ma-demand si daddy niya na palagi siyang laruin. At kahit ako po bilang therapist, hindi ko kakayanin sa buong araw. Magtititigan kami ng anak ko. Pakahirap nun. And hindi ko po kayo ginajudge. Opo. Pero pinuput ko lang yung situation natin into proper perspective. Kasi magulo yung situation eh. Kaya nga. Nabanggit nyo na maingay siya kapag hindi siya nagsa-cellphone. Pero pag nag-cellphone siya, ayaw niya kayong kausap. So, ano ang balance nun? Kasi most likely, kapag ka nararamdaman mo na makulit siya at maingay siya, bibigay mo yung cellphone para tumahimik siya. Pag na-realize mo naman at makukonsensya ka na nagsa-cellphone siya, tapos kakausapin mo siya, preoccupied na siya sa pagsa-cellphone. So, may domino effect, di ba? So, ngayon, kaya ko palaging ini-encourage yung family to always talk it out. Kasi hindi lang naman po siya responsibility mo. Responsibility siya ni daddy. And at the same time, kailangan nyo pong pag-usapan yung setup ng scheduling. At saka at the same time, kailangan nyo ring matutunan kung ano yung mas proper approach na mag-work sa kanya. Kasi ito po yung challenging for kids with ADHD. Usually, pagka ini-interview ko talaga yung parents nila, hindi talaga manifested yung problem. Kasi aware siya eh. Hindi siya po pwede magkulit ngayon kasi alam niya may kausap siyang iba. Pero pagka medyo gamay niya na, alam niya na pwede na siya magkulit. Opo. So, ganun po yung nagiging presentation. So, anyways, yes, what is it? You tell me. Kausap. Magsalita ka. Anong gagawin Nahiya ka? Ako rin nahiya ako sa iyo eh. Baka magalit ka eh. Natakot ako eh. Tapos yung isa pang ano ko po, parang ang bilis niyang magalit. Mabilis siyang mainis. Malaking part din po kasi kapag ka gaano haba ang oras niya ng gadget? Pag kasi ganito po, pag may school, ang gadget niya lang,
Saturday and Sunday. Tapos 1 hour lang. Kasi yun yung usapan namin eh. Nakaset na ako sa kanya ng ano. Kaso ngayon nakabakasyon. Ngayon nakabakasyon. So, mas mahirap. Mas Mahaba. pag kinukuha ko na sa kanya yung gadget, nagagalit siya, naiinis siya. Oo, kasi may part din kasi na, ano ba ang papalit mo kapag kinuha mo yung gadget? Ang pinapalit ko sa kanya, maglaro ka, or maglaro ka kasi namin yung laruan sa bahay. Pero may kalaro ba siya? Yung wala nga po yung kapatid niya, or ilalabas ko po siya, dadaling ko siya sa mga pinsan niya. Which also yields yung time mo. Alam niyo, sa totoo lang, hindi lang naman ho kayo na namumblema dyan. Kahit ako, namumblema ako ngayon. Ginawa ko na nga sa anak ko. May classes siya sa umaga, kahit ngayong summer, meron pa siya ng hapon. End up, na-stress na siya, nagbungang araw na siya, kakapagawa ko ng exercises sa kanya sa umaga. Every day, I give time para kahit pa paano, lalabas siya every afternoon. Kailangan ho kasi may replacement. Kasi kung walang replacement, tapos i-expect mo, maglaro ka na lang dyan, marami ka namang laruan, hindi siya uubra. Opo, hindi. Liban na lang kung lalaruin mo siya. Opo. Eh, kaya mo ba? yun kasi yun eh, di ba? So, Ayan. So, that's the irony. That's the irony. O, hindi nalaglag ka ngayon. Hindi. Kasi sa work ka naman yun. Hindi, but, what I'm trying to point out is that they don't see it. They just see it black and white. Yes po. 'Di ba? So paminsan hinahampas din tayo ng katotohanan. Pwede mo kasing gawin is i-schedule mo. Eh di, anak ha, mommy is working from this time to this time. Black and white lang kasi makikita niya. Hindi ka nakikipaglaro sa kanya kasi nagsa-cellphone ka. Hindi niya naman iniisip kung ano yung pinuput mo sa table at saka pinuput mo sa family eh. Na ginagawa mo yun para kumita ka ng pera. Hindi niya naiintindihan yun eh. Ang naiintindihan niya lang, hindi ka nakikipaglaro sa kanya, kaya maglalaro na lang siya kasi naglalaro ka rin or nagsa-cellphone ka rin. But more than anything else, may magagawa naman po tayo para matulungan siya.